Ang damo ay sobrang bilis lumago. Pero walang binatbat sa mustasa. Kasi mustasa, halos kasing taas ko. Ang damoy hanggang tuhod. Yan ay ano, ito ay yung mga mura na yan, masarap kainin yan. Kaya kainin kaya natin o pabungahin. Yun naman bunga nito, masarap din kainin pag mura. Pabungahin na lang natin. Pagka gumulang siya, na inabot ang 6 weeks, bubulaklak na yan. At ang bulaklak niyan, dinadayo ng mga bees, mga moth, dahil may nakukuha silang kwan dyan, nectar. May matamis yan. Yan ay pang-attract ng mga pollinators. Kaya pwedeng mag-alaga ka ng honeybee at magtanim ka ng maraming mustasa, makakakuha sila ng pulot. Ito naman ganito, hindi na kinakaya ng insekto yan. Mapait na. Sa totoo lang, pag inyong igagamot ang mustasa, ikuhakuan nyo sa pagpapababa ng blood sugar at itong cholesterol, yung magugulang na dahon ang kailangan. Yan ang binibilad at ginagawang powder. Mapait-pait na yan. Hindi na masarap na gulay, pero mahusay na gamot. Mahusay na herbal ang mustasa kapag magulang na yung dahon. Parang repulyo. Yung dahon ng repulyo, yung magugulang, yun ay mahusay ng inumin. Kaya kung kayo ay may iniingatang mataas sa blood sugar o cholesterol, magpalago kayo ng mustasa. At pabungahin ninyo, pagkatapos ay yung dahon ng magulang na mapait-pait na, yun ang inyong kakainin. Nilunguya yan, pwedeng salad yan, pwedeng kainin ng hilaw yan. Ay pag may 100 puno ka man din na napabunga mo ng ganyan, ito na yung yan na maliliit na bunga. Isang buto, isang piraso niya mayroong 6 na buto. At dadami pa ang kanyan, may magsisibulan pa diyang mga ito bago lang. Pagka mga March, di magbamarso mga first week ng April, mamamatay na yung mga dahon na yan at magiging brown yung mga bunga, panahon na para harvestin. At yun na ang itatanim sa susunod na paghahalaman. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness, si Pastor Vito.